Matapos ibunyag ni Zaldico ang tunay na mastermind sa malawakang korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa. I-report ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martinian at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Ay agad naglabas ng statement itong si Kliriring na EID umano ang pahayag na ito ni Zaldico. Kaya dahil dito ay sinupalpal ni Senator Marcolita itong si Claire Castro. Lumabas ang video ni Zaldico. Ano sabi? Ano sabi nila? AI yan? Ano? Sasagkain na naman nila yung transparency. Palalabuin na naman nila. Para sa ganon, yung accountability ay hindi natin may pipilit. AI ba yun? Yung AI walang anino eh. Nakikita ko yung anino ni Zaldico. Ngayong kahapon, dahil nakita nila yung paglalahad, yung video recording ni Zaldico na sinasabi nilang AI. Paano magiging AI? Ito'y unang lumabas sa official page ni Zaldico mismo. Hindi naman nakaligtas si Boyeng Remulla sa bagsik ni Senator Marcolita matapos siyang banata ng senador dahil sa pagiging obvious man na protektor ng mga kawatan na sumasamsam sa pira ng bayan. Nagpalabas ng statement ang ombudsman. Ano sabi nila? Kahapon lang ito. O para bago namin tanggapin yan, kinakailangan na umuwi ka rito at paberipika mo yan. Siguro panutaryo mo yan. Gawin mong opisyal yan. Lahat na po ng requirements ngayon ay kanilang hinihiling. Nakalimutan nila sa mismong charter ng ombudsman, yung mismong batas na gumawa sa opisina ng ombudsman. Pwede kang maghain ng complaint sa anumang kaparaanan at anumang forma. Kahit anonymous tatanggapin. Paano natin may papalitaw ang transparency at magkaroon ng accountability sa ating bansa kung ang namumuno sa Ombudsman Office na dating Secretary ng Department of Justice at ang kanyang Prosecutor General, sila ang unang taga-usig, sila ang unang dapat magsampa ng naukol na kaso para sa ganun mapanagot natin ang nagkasala. Sila pa ang nangunguna para pagtakpan lahat ito. Papayagan po ba natin yan? Hindi ba iniinsulto nila tayo niyan? Papayag ba kayong mainsulto? Talo. Sorry. Isang makapanindig balahibo ang binitawang revelasyon ni Senator Amy Marcos patungkol sa kasalukuyang Pangulo kung saan direktang ibinunyag ng senadora ang bisyo ni PBBM at ng kanyang asawa. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagdag siya.
sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa d***ga. Parehas pala silang mag-asawa. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Pinagsakluban naman ng kahihiyan ang kasalukuyang administrasyon at maging ang mga kongresman dahil sa pahayag na ito ni Atty. Rowena Guanzon. Matagal na ako dito sa buhay na ito. Matagal na rin ako sa politika. Sa tiyan pa lang ako ng nanay ko.